Assalamualaikum at magandang araw. For today's video ay gagala na naman ang manusya kaya samahan niyo ako. Ay hindi pala mag-isa gagal ang manusyang ito dahil may kasama ako. Bali apat pala kami magkakasama ngayon, ako, yung dalawa kong pinsan at yung tita ko. Natatawa ko dito sa dalawang batang pinsan ko dahil kapag nakikita nilang may binivideohan ako ay ginagaya nila ako. May cellphone din kasi itong kambal na pinsan ko. Pagkarating namin dito sa IC ay dito muna kami dumiretso sa Robinson. Close pa nang makarating kami dito sa Robinson kaya naghanap muna kami ng mauupuan dito sa tabi-tabi. 9:30 AM nang makarating kami dito. 10 AM kasi ang opening nila. While nakaupo ako ay yung mga kasama ko naman ay busy sa pagsi-selfie. Hindi ko na rin inabala yung mga kasama ko dahil may sarili silang mundo ng mga oras na yan. Ako naman inabala ko ang sarili ko sa pagsi-cellphone para kahit papano hindi ako mabore. Alhamdulillah at alas 10 na rin kaya naka-open na rin ang Robinson. Simula nang itong mall na to ay pangatlong beses ko palang dito na makakapasok. Hindi kasi ako madalas nagpupunta dito. Mas madalas ako doon sa Gmall. Doon kasi ako nasanay. Pumasok muna kami dito sa Alberto. Nagtingin-tingin lang kami ng mga bag nila at sandals. Pagkatapos ay dito naman kami dumiretso sa Super 50. Bibili raw kasi si tita ng mangkok. Habang abala siya sa paghanap na matitipuhan niya mangkok, ako naman ay naglibot-libot lang ako dito sa loob. Nagbabaka sakali lang ako na may mahanap akong ginto dito sa kasuluk-sulukan. Wala akong bibilhin dito dahil yung pera ko ay nakalaan na sa iba. Pero in fairness, nagustuhan ko yung mga plato nila na pabilog. Doon kasi sa kabilang mall na lagi kong pinupuntahan ay wala akong nakita na ganitong klaseng plato. Inshallah pag mayaman na tayo ay bibili tayo ng mga ganyan pero yung kulay white. Ang lakas kasi makasosyal at makastetik kapag kulay white. Floor. Iwan ko pero ng mga oras na nabili ako na halo nung makasakay na ako sa escalator. Kaya ang ginawa ko ay pumikit na lang ako sabay nagdua. The funny part is kahit nahihilo na ako ay nagagawa ko pa rin mag-video. Buti na nga lang ay hindi nahulog itong cellphone ko. Itong mga batang kasama namin ay sobrang excited sa pagsakay ng escalator kanina. Mas nauna pa silang sumakay kaysa amin ni tita. Pumasok muna kami dito sa Tom's World, hindi para maglaro kundi magpa-picture. Wala masyadong tao dito, gawa ng maaga pa kasi. Siguro ay mamaya ay danamin ang tao rito. Nang magsawa na sa kakapicture at kakalibot dito sa Tom's World itong mga batang kasama namin ay bumaba na rin kami. Bago nga pala kami lumabas ay may dinaanan muna kami pero hindi ko na yan binidyohan dahil bawal. Nang makalabas na kami ay sumalabong sa amin ng mainit na simoy ng hangin. Dili nagtagal nakarating na kami dito sa Gmall. Malamang sumakay kami ng sasakyan para mabilis kami ditong makarating. Dito kami dumiretso sa school supply. Hinihintay ko lang itong mga kasama ko na matapos mamili ng mga bibilhin nila. Ako naman ay nagtingin-tingin lang ako dito sa paligid. Napasobra ang pamamasyal ko dahil nakarating pa ako dito sa may mga tela. Nang matapos itong mga kasama ko, imakyat muna kami sa 3rd floor kung saan may mga plato at appliances at kung ano-ano pa. Nakyutan naman ako dun sa nadaanan namin kanina na love sheet na kulay pink. Nang makarating na kami dito sa 3rd floor ay naghiwalay muna kami ni tita. Ako kasi dito muna ako pupunta sa may mga appliances. Bibili kasi ako ng plansa. Itong kiwa ang napili ko kaya pinacheck ko muna kay kuya itong plansa if gumagana ba. Alhamdulillah at gumagana naman siya at walang sira. Pinalamig muna nila itong plansa bago ko binayaran sa counter. Pagkatapos kung magbayad ay pinuntahan ko na si tita at yung mga pinsan ko sa kabilang counter. Bago kami kumain ay pumunta muna kami dito sa may mga salamin. Ito naman kasi talaga ang sadya namin dito, ang bumili ng salamin. May salamin naman si tita na may grado na recommended ng doktor niya kaso minsan daw ay sumasakit ang mata niya sa salamin na yun kapag sinusuot niya. Kaya ito, bumili muna siya ng panibago. Malapit na mag 1 PM nang maisipan namin kumain dahil nagugutom na rin ako pati na rin itong mga kasama naming bata. Naghintay lang kami ng 20 minutes bago na-serve yung orders namin. Pagkatapos namin kumain ay lumabas muna kami at binalikan namin itong wallet na nadaanan namin kanina. Nagpapabili kasi yung isa kong tita ng long wallet. Pagkatapos mabera ni tita yung wallet na napili ni agad na rin kaming lumabas. Sa Gaisano Amaito ang sunod naming pupuntahan. 3:40 PM nang makalabas kami ng Gaisano Amaito. Nashock lang kami nang makalabas kami dahil sobrang lakas ng ulan. Hindi namin na-expect na ulan ng malakas. Kaya nag-worry na kami ng mga oras na yan dahil yung mga pinamili namin ay nakalagay sa malaking karton. Malaki kasi ang posibilidad na masira yung box na karton once nalabasa. Pinatila muna namin yung ulan bago kami sumakay ng jeep papuntang terminal. Mga alas 5 na nang makarating kami ng terminal. Kinabukasan naman ay chinik ko na rin itong mga pinamili ko kahapon. Bumili rin pala ako ng strainer na gagamitin ko sa pagpipiga ng niyog. Bali, iuwi ko nga pala ito sa bahay namin sa Marawi. Wala kasi kaming ganito kaliit na strainer sa bahay. Kumuha na rin ako nitong maliit na chopping board para naman makapagpahinga na yung orange kong cutting board na maliit. Nakita ko si tita na kumuha nito kaya nainggit ang manusya at kumuha na rin ako ng isa. Last but not the least ay itong stainless steel soup
apat. Para naman ma-extra akong lutuan, bali 22 cm pala ang laki nito. Meron naman akong extra mga kaldero pero hindi ko ginagamit, nakatago lang. Excited na rin pala akong paglutuan itong bago kong lutuan. Meron ako ditong pichay at meron din ako ditong talong. Hindi halatang mahilig kami sa eggplants na beachy. Saka hindi rin pala magpapahuli itong 1/4 na kalabasa. Ganito nga pala karami yung rejected sa gugulayin kong pecha. Yung iba naman ay may mga uod na at yung iba naman ay hindi na pwedeng pakinabangan pa. Nabalatan ko na rin itong kalabasa at nalinisan ko na rin to kanina. Kailangan ko lang gawin is hihiwain ko lang yan ng ganyan kalalaki. Ito naman pichay, nahugasan ko na yan kanina. Bali ang lutong gagawin ko nga pala dito ay sasabawan ko na may gata. Gaya na nakasanayan kong gawin. Ito namang talong ay medyo magugulang na. Yung iba naman ay inuud na. Kailangan natin yan busisiin ng maayos bago lutuin. Baka kasi maging butterfly kami nang wala sa oras pag nakain namin yan. Uy, wag naman sana. Tsaka wala pa akong napapanood o nakikita man lang na kumain ng uod na naging butterfly. Kumukulo na rin pala itong paglalagaan natin itong mga talong. Lulutuin ko lang yan saglit bago ko ilagay mamaya yung mga talong. So na nga, pagkatapos ng ilang minuto ay medyo malalambot na rin itong mga kalabasa. Tinusok-tusok ko muna para makasigurado ako kung malambot na itong kalabasa. Dahil medyo malambot na rin itong kalabasa kaya pinaglalagay ko na rin itong mga talong. Maya lang ay nilagay ko na rin itong pichay. Nung mailagay ko na rin itong mga pichay, nag-add na rin ako ulit ng tubig dito sa niluluto kong gulay. Nakukulangan kasi ako sa sabaw niyan. Dahil wala naman kaming niyog dito sa bahay ay coconut cream ang madalas kong ginagamit sa mga niluluto ko. Tinimplahan ko na rin para ito kanina ng pampalasa, asin at paminta. Nung kumukulo na itong niluluto ko ay tinikman ko muna. Nakukulangan ako sa alat kaya nag-add ulit ako ng kaunting asin. Kulong-kulo na yan kaya pwede na natin itong hanguin. Meron pala ako ditong natitirang pretong chichi. Hindi na yan masyado pinapansin ng kapatid ko gawa na hindi yan kasi bagong preto. Para hindi masayang itong pretong isda, ang gagawan ko yan ng paraan. Una, hinimay-himay ko muna itong mga pretong isda. Hindi ko na rin yan tinanggalan ng tinik gawa ng bamadali kasi ako. Dito naman sa may frying pan ay nakapag-isa na rin ako ng bawang at sibuyas pati na rin itong palapa. Saka ko naman i-add itong pretong isda na hinimay ko kanina. Para naman may konting sabaw ay naglagay ako ng 1 cup water. Naglagay na rin ako ng toyo pampakulay lang. Para mas lalo yan maging yummy-licious ay tinimplahan ko na rin yan ng paminta, asin at suka. Tinakpan ko muna yan para mabilis kumulo. Nung kumukulo na rin itong niluluto ko ay saka ko lang nilagay itong slurry. Nung maging ganito na yung itsura nitong niluluto ko ay agad ko na rin yan hinango. Nung matapos na ako magluto ay malis muna ako sa bahay. Buti na nga lang ay dumating na rin yung kapatid ko galing sa eskwelahan. Dito nga pala ako pumunta sa M. Luelier dahil magpapakash in ako. Wala na kasing laman yung chikas namin. Pagka-uwi ko sa bahay saka pa lang ako kumain. Mag-alas 5 na rin ng mga oras na yan kaya ito na rin yung magsisilbing hapunan ko. Kain po tayo at alhamdulillah for the blessings. At yun lang muna. Pa-like and pa-share naman ang page ko. Maraming salamat sa panonood. Bye!